Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay nakikisa sa ating simbahan sa paggunita kay Santa Brígida, isang anak, isang asawa at isang nanay na nagtalaga ng kanyang buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isiniwalat mo ang hiwaga ng kalangitan kay Santa Brígida sa kanyang pagsasaloob sa hirap at sakit ng iyong anak na manunubos. Bigyan mo kami ng kagalakan sa ligaya ng pagpapahayag ng iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magagandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita,
iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding gamit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot, sa amin wala na bang hangganan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, isang maulan na araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Salamat po sa ligtas na paglalakbay papunta dito sa parokya at dambana ni Santo Padre Pio. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa pangungusap na ito, matingkad ang salitang sumusunod. At kung meron tayong
mahahangong isa pang salita. Ito ay ang pagsunod. Basic requirement ni Jesus, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ang tanong, madali ba ang sumunod? Sino sa atin na hindi nagkaroon ng problema sa pagsunod? Na ibig sabihin, sa kanyang tanang buhay, siya ay perpektong sumunod sa mga ipinag-uutos sa kanya. Pakitaas po ang kamay. Wala. Kahit ako, hindi ko pwedeng itaas ang aking kamay sapagkat hindi rin ako perpektong sumunod sa utos ng aking mga magulang at ng Diyos. Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nahihirapang sumunod sa utos? May dalawang dahilan. Una, ayaw sa iniuutos. Ayaw sa iniuutos. Halimbawa, mga anak, kapag inutusan kayo o sinabihan kayo ng inyong mga magulang na masustansya sa katawan ang kumain ng gulay at sasabihin ng nanay, sa araw na ito, ako ay magluluto ng ginisang ampalaya. Kakain ba ang mga anak? Susunod ba sa utos sa pagkain ng ampalaya? Marahil hindi, sapagkat ang ampalaya ay mapait. Di po ba? Pero mas mapait ang palayain ka. Kapag sinabi ng mga magulang, ngayon ay Sabado, tayong lahat ay maglilinis ng bahay. May naglilinis pa ba o tumutulong sa mga magulang sa paglilinis ng bahay? Kapag sinabi ng mga magulang na hindi malusog, hindi tama ang kumain ng mga matatamis na pagkain at inumin sapagkat ito ay nagdudulot ng diabetes at pagtaas ng sugar sa ating katawan. Kaya inuutos ng magulang, mga anak, huwag na kayong iinom ng milk tea. Susunod po ba ang mga anak? Ayaw sa iniuutos. Ikalawa, ayaw sa nag-uutos. Ayaw sa nag-uutos. Bakit? Marahil ang nag-uutos ay hindi isinasagawa ang kanyang iniuutos. Kapag sinabi ng mga magulang, mga anak, kailangan niyong matulog ng maaga sapagkat meron pa kayong klase bukas. Pero ang mga magulang, umaga nang natutulog. Kapag sinabi ng mga magulang, masama sa katawan ang manigarilyo, ang uminom ng alak. Pero ang mga magulang, chain smoker at inuumaga na
sa pag-inom ng alak. Kapag sinabi ng mga magulang, kailangan niyong maging matapat sa bawat isa, lalo na kapag kayo ay magkakaroon na ng pamilya. Pero ang mga magulang, merong number 2, number 3, number 4. Kapag sinabi ng mga magulang o ng pari na kailangan nyong respetuhin ang inyong kapwa, igalang nyo ang kanyong kapwa, pero isinisiwalat naman ang kahinaan, ang kapintasan ng kapwa. Nagiging marites at tolits na tayo. Kasama po kami doon. Kapag sinabi na kailangan nating mahalin ang ating kapaligiran, pero ang nagsasabi, tapon dito, tapon doon, kahit saan na lamang tinatapon ang basura. Mga kapatid, ang dalawang bagay na ito ay hindi isinagawa o isinabuhay ni Jesus. Sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya ang ipinakilala sa unang pagbasa ni Propeta Mikas, na kung saan sinabi ni Mikas, wala nang ibang Diyos na tulad mo. Sapagkat ang Diyos ni Jesus ay kapani-paniwala, mapananaligan. Sapagkat sabi ni Mikas, pinatatawad mo ang mga makasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Ipinadama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Walang maliw ang iyong pag-ibig sa Israel. Isinabuhay ng Diyos ni Jesus ang aral at utos ng Diyos. Ito ang panawagan sa atin na tayo ay tuwinang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi madali para sa isang tao na walang pag-ibig ang sumunod sa Diyos at sa tao, sapagkat ito ang basic requirement ng taong nagmamahal. Siya ay sumusunod sa utos. Kapag sinabi ng anak mo, mahal kita, pero napakahirap namang utusan, paanong masasabi ng isang anak na mahal niya ang Diyos, ngunit napakahirap utusan? Ganon din tayong mga anak ng Diyos. Panginoon, mahal kita, pero hindi ko susundin ang ilan sa mga utos mo. 10 utos ang binigay ng Diyos sa atin. Marahil, ang unang utos ay kaya nating sundin. Ibigin, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Walang question, walang tanong ito. Huwag tayong magkaroon ng Diyos-Diyosan maliban sa Diyos ni Jesus. Check tayo doon. Ang pangatlo, magsimba ka tuwing linggo at pistang pangilin. Na isasagawa ba natin ang mga ito? Isinasa puso ba natin
ang panawagang ito ng simbahan? O baka isinisingit na natin ang Diyos sa buhay natin? Kung meron pa akong oras, magsisimba ako. Kaya kung minsan ang Diyos wala na sa puso, nasa singit na lang. Isinisingit na lamang ang Diyos sa napakaabalang oras sa buhay. Maaring ang utos na huwag kang papatay ay sinasagawa natin, hindi tayo pumapatay ng ating kapwa. Pero baka naman pumapatay ka ng isang relasyon na huwag kang mangangalunya. Basic requirement ang pagsunod sa taong umiibig sa Diyos. Sabi ng isang pari, if we are following God out of our convenience, we are not truly following God. We are following ourselves. If we are serving God out of our convenience, we are not serving God. We are serving ourselves. Kung kailan ako maluwag sa aking panahon, doon lamang ako gagawa, doon lamang ako tatalima sa utos ng Diyos. Mga kapatid, basic requirement sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos kasama ang pagsasakripisyo. Maaari tayong magbigay, tumulong ng hindi nagmamahal. Pero hindi tayo pwedeng magbigay, magmahal nang hindi natin ibinibigay ang ating sarili sa Diyos. Ang ating santang ginugunita, si Santa Brigida, isang namanata sa Diyos. Siya ay isang asawa, isang nanay. Sila ay marangya, mayaman ang kanilang buhay, at ipinakita ng kanyang mga magulang ang tamang pagkalinga sa mga tao. Ang kanyang ama ay nagpakita ng tamang pakikitungo, pakikisalamuha sa kanyang mga nasasakupan. Dito naisabuhay ni Santa Brigida ang ganoong pagmamalasakit sa kapwa. At dinaglaon siya ay nakapangasawa ng isang Swedish royal man. At dinaglaon, namatay at nag-iwan ng 8 anak. At isa sa mga anak niya ay si Saint Catherine of Sweden. Sa kanyang pagkabalo, ginawa niya, ipinamahagi niya ang kanyang kayamanan at nagtatag siya ng isang kongregasyon na ang pangalan ay Most Holy Savior. Congregation of the Most Holy Savior o ang tinatawag na Brigittine. Si Santa Brigida, hindi naman siya relihiyosa o nasa bilang ng mga pari o madre. Bagkus siya isang ordinaryong tao katulad ninyo na tinitigan ng Diyos sa kanyang buhay at kanyang nagawang sumunod sa kalooban ng Diyos. Isang huwaran para sa atin si Santa Brigida
upang sa gayon siya ay hindi lamang mapabilang sa isang limitadong pamilya, kundi sa pamilya ng Diyos, sapagkat kanyang naisakatuparan, kanyang sinunod ang kalooban ng Diyos na magmahal sa kapwa-tao. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita kay Santa Brigida sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa piyaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-tinisang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santa Brigida at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kalakip ang ngiti sa ating mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa kong kasibigo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasibigo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Brígida ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasagawa ng mga pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana para po sa may mga edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil. Kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ikalima, ngayon po ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobing mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ikaya, kanyang pagaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa